Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, araw po ng Friday, ang ating pong pag-aaral again ay continuation ng ating pong series on the Book of Ephesians. Nasa dulong bahagi na po tayo nito. At ang ating pag-aaral ngayong umaga, pinamagatan ko po na Serving Christ in Our Work. Ephesians chapter 6, 5-9. So bilang pasimula ng ating pag-aaral, hayaan niyo pong basahin natin ang mga talata. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ephesians 6, 5-9. Bondservants, obey your earthly master with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ, not by the way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not man. Knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. Master, do the same to them, and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. Pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay atin pong pagbubulay-bulayan. Ang theme ng Ephesians chapter 6, 5-9 ay faithful service in work, relationships, honors Christ, and reflects our submission to Him. Yung ating katapatan sa lahat ng ating ginagawa sa paghahanap buhay at pakikipagrelasyon ay dapat nagbibigay ng paggalang at pagrespeto sa Panginoong Hesukristo at nagre-reflect ng ating pagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Mga minamahal na mga kapatid, yung Ephesians 6, 5 and 9 ay continuation ng mensahe ni Apostol Pablo sa iglesia sa Epeso. Alam po natin na yung unang bahagi ng Epeso deals with the subject of doctrine and theology, but the remaining 3 chapters deals with the various practical way on how the Christian should live. At dito po, sa mga nakalipas na mga pag-aaral na talakay na natin, yung iba't ibang relasyon na tataglayin ng mga mananampalataya. Pinag-usapan na po natin yung relationships between husband and wives. Kahapon, pinag-usapan natin yung relationship between parents and children. At sa araw naman ito, we will discuss the relationship between bondservants or servants and masters. So while the specific context is between the slaves and the masters, because in the Roman world, itong prinsipyong ito'y maia-apply kasi nung araw, yung emperador ang siyang nagmamay-ari sa kanyang mga nasasakupan. At ito pong mga Romano, sila po ang ruling authority during that time, subject sa kanila ang sino mang kanilang nasakop. Kaya ang paalala dito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na hindi Hudyo, by the way, ang church sa Ephesus ay Gentile. They are Gentile believers in Christ, ay magpasakop sa kanilang mga employer. So today, the employer-employee relationships ang ating pag-uusapan. At yung context na ito ay dapat maintindihan ng bawat mananampalataya. Ano ba ang role natin bilang employee, bilang nagtatrabaho, at ano naman ang role ng mga Kristiyanong employers sa kanilang mga pinangungunahang employee. So may prinsipyo po ang Biblia dyan at ito po'y isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Epeso. So ano po ang dapat? Ang mga mananampalataya must serve and lead in the workplace as unto the Lord, recognizing that both servant and master are under Christ's authority. So take note mga kapatid, kung ikay Kristiyano at ikay empleyado, karapatan mong makilala na yung workplace, yung pinagtatrabahuhan mo, ay paglilingkod din sa Panginoon. At kung ikaw naman ay employer at Kristiyano ka,
Huwag mong kalimutan na ikaw ay under din ng authority ng ating Panginoong Hesukristo. At dapat yung workplace kung saan ikaw ang siyang pinuno, may-ari at nagpapatupad ay dapat maging lugar kung saan ang Panginoon ay nabibigyan din ng kaluwalhatian. Kaya this passage reminds us that our earthly roles, whether under authority or in authority, are opportunities to serve Christ. Kaya nga magkakaroon ng katuparan na yung sinasabi ng Biblia, anuman ang ating ginagawa, anuman ang trabaho, anuman ang ating opisyo, ay gawin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Whether you are an employee or you are an employer. Can we say amen to that? So, sa umagang ito, ating puntahan ang mga talata at talakayin natin isa't isa. So, anong unang paalala ni Pablo sa mga kapatiran sa Epeso? 1. Faithful obedience as unto Christ. We are being charged, we are being encouraged to be faithful in our obedience to authority as our obedience to the Lord. Ephesians 5:5-6. Let us start with verse 5. Bond servants. Sino po ang kinakausap? Mga alipin, mga trabahador, mga katulong. Kasi yung context ng araw po, kapag ikay katulong, trabahador ka. Na po, hindi ko alam kung nung araw ay may sweldo ang mga katulong. Siguro, sila'y pinapakain lang kasi sila'y binili. Di ba? Nung panahon ng slave trade, binibili ang mga katulong. At once na ikaw ay nabili, pag-aari ka na ng iyong Panginoon, wala ka ng pagpapasya sa iyong sarili kung anong utos at kung anong sabihin ng may-ari sa iyo, siyang iyong dapat na sundin. At prevalent itong mga senaryong ito during the times of the Lord Jesus Christ and during the times of the writings. Kaya ang utos ng ating apostol sa mga kapatiran, kayong mga alipin, na andun kayo sa diwa na kayo ay mga alipin. Mga trabahador, mga nagtatrabaho sa isang Panginoon. Ang utos ay obey your earthly masters with fear and trembling, with sincere heart as you would Christ. So, may kautosan po kasi ang Biblia sa pamamagitan din ni Apostol Pablo na tayong nakipagkaisa kay Kristo ay naging malaya na. Naging malaya tayo saan? Sa pagkaalipin sa kasalanan, pagkaalipin sa kamunduhan, pagkaalipin sa mga bagay na dating umaalipin sa atin sa espiritual. Pero hindi nangangahulugan na kapag ikay naging born again na, malaya ka na rin sa pagkaalipin sa iyong Panginoon. Hindi. In fact, itong mga nasa under band of servanthood, ang sabi ni Pablo, hindi kayo tatakas. Mananatili kayo dyan, pero ang pagiging Kristiyano ninyo ay magniningas at magniningning dahil gagawin na ninyo ang inyong trabaho hindi na bilang pagsunod lang sa inyong earthly master, kundi gagawin nyo na ito bilang pagsunod sa Panginoon. Kung ihahalin tulad natin ito sa mga trabahador sa panahon ngayon, sa mga nagtatrabaho sa kumpanya, o anumang uri ng work na meron ka, kahit tagawali sa kalsada, para maiwasan yung paghihinanakit, maiwasan yung mga pagrebelde, maiwasan yung mga pagrereklamo sa inyong mga bagay na ginagawa, hinahamon ni Pablo na gawin mo ang trabaho mo parang paglilingkod sa Panginoon. Amen? So regardless of what you are doing right now, kung nasa opisina, nakaupo sa lamesa at nagko-computer, gawin mo ito sa pagsunod bilang pagsunod sa Panginoon. Kung ikaw naman ay boss, may-ari ka ng kumpanya, patakbuhin mo ang kumpanyang ito bilang pagsunod sa Panginoon. Ating ipaliwanag to ng mas malalim. Ang term na ginamit dyan ni Apostle Paul ay bond servants. Sa Greek yan ay doulos. And doulos refers to slaves or household servants. Sa Pilipinas, hindi naman tayo, hindi naman tayo estranghero sa salitang yan.
Kasi sanay naman ng Pilipinas na naging alipin eh. Naging alipin nga tayo ng Espanyol more than 300 years na po. Naging alipin tayo ng mga Hapon. Naging alipin tayo ng mga Amerikano, no? At ngayon alipin na tayo ng kapwa natin Pilipino. So, hindi po tayo estranghero sa salitang dulos or servants or alipin. Alam natin yan. Nung araw nga, merong iba't ibang uri pa ng alipin nung panahon ng mga Kastila eh. May aliping namamahay. Sino yung mga yon? Sila yung mga alipin na nakatira doon sa bahay ng kanilang amo. Sila yung doon natutulog, lahat ng gawain ginagawa nila. Aliping namamahay. Meron din namang aliping sa gigilid. I don't know if you are familiar with those words. Yung pong aliping sa gigilid, hindi po sila nakatira sa bahay ng kanilang pinaglilingkurang Panginoon. Sila po'y may sariling bahay, on call sila. Tinatawag sila kapag may ipapagawa o sila yung mga nagtatrabaho sa bukid ng kanilang amo, nag-aararo at kung ano-ano pa. So may iba't ibang uri ng servants. At ito po mga kapatid, pati ang pagiging alipin nung araw nagkakainggitan. Yung mga aliping sa gigilid na iinggit doon sa mga aliping namamahay. Kasi yung mga aliping namamahay, they have the privilege na makasilong sa bahay ng kanilang amo. At malapit sila sa kanilang amo, pwedeng sila ay naaampyasan ng mga pagkain, ng mga biyaya na meron agad, na immediate na naibibigay sa mga alipin. Samantalang yung sa gigilid, hindi sila connected sa kanilang Panginoon eh. May mga hierarchy pa yan ng mga tagapag-utos na kung saan, kung sa gigilid ka lang, bago ka maampyasan ng biyaya, matagal, hindi po ba? Kaya makikita natin, hindi ko alam kung ang settings na pinag-uusapan dito ni Apostol Pablo ay the same sa aking ikinukwento. Pero ang hamon, ang utos, ang paalala ni Pablo, dapat bilang alipin, sumunod tayo sa ating Panginoon dito sa lupa. Pangit namang term na ang itatawag mo sa boss mo, sa supervisor ay Panginoon. Ang itatawag mo sa manager ay Panginoon. Ang may-ari ng kumpanya ay Panginoon. Pero ganun po ang paglalarawan. Kung ang gagawin mong pagsunod sa kanila ay may paghihimutok at may sama ng loob, hindi ka po sumusunod sa utos na ito ni Pablo. Hindi ka nagiging tapat sa mga paalalang ito. Subalit, kung ang ginagawa mo sa iyong trabaho ay hindi lang pagsunod sa iyong earthly master, hindi lang pagsunod sa supervisor, manager o kung sino pa man bilang tao, kundi ginagawa mo ito para sa Panginoon, nagiging masunurin ka. Ang sabi pa nga rito ay, obey with fear and trembling. This is not about being terrified, but showing deep respect and reverence, just as they would show Christ and not a fear of man, but a deep reverence and seriousness. Parang cat and mouse ang iba. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng cat and mouse? Pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Pero ang sabi rito ni Pablo, huwag ganon. Dapat ang ating pagtanaw sa ating mga employer, sa ating mga Panginoon, ay mayroong takot at panginginig. Anong ibig sabihin nun? Dapat may galang, may respeto, na parang sa Panginoon. Ibig sabihin, kay wala o kung nandyan man sila, hindi tayo magbubulakbol. Kaya nakikita o hindi, gagawin natin ang ating paglilingkod na with a sincere heart. Their service should be genuine, not superficial, working genuinely, and not faking it. Yung matipong, kaya tayo minsan naiinip, no? Ang haba ng oras, ang tagal. Yung 8 oras, ang hirap iraos. Kasi nga, inip na inip tayo kasi time watcher tayo eh. Nakatingin tayo lagi sa oras. Nakatingin tayo kung may nagbabantay. Nakatingin tayo kung nandiyan ang supervisor. Ang tanong, bumibilis ba ang oras pag wala sila? Bumibilis ba ang oras kapag hindi ka binabantayan? Hindi naman. Pareho lang din yun no? Pero mga kapatid, ang sabi po ni Pablo rito, bilang mga lingkod, kung ginagawa natin ang ating trabaho ng may sincere heart at ginagawa natin bilang pagsunod sa Panginoon,
hindi natin namamalayan ng oras. A key point, sabi, servants are to serve their earthly masters as if they were serving Jesus Himself. Tandaan ninyo, matataguan naman natin yung supervisor eh. Kung gusto natin magnakaw ng oras sa pamamagitan ng pagtatamad-tamaran, kaya naman natin gawin. Kaya naman natin gawin na pumila ng maaga sa bandit clock. Hindi pa nga time clock eh. O hindi pa nga oras ng uwian, nandun na tayo, nakapila na tayo. Kaya natin gawin yon. Pero kung ginagawa natin ang lahat para sa Panginoon, iiwasan din natin yon dahil alam natin, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Amen mga kapatid? Paul lifts the servant's work to high level. Hindi lang working to our earthly masters, kundi working as unto Christ. So ano pong ginagawa rito? Ang pinapaalala ni Pablo, kinukondinan niya yung tinatawag na eye service, yung working only when watched, yung working only bilang people pleasers. Ang tawag doon, superficial obedience for self-gain. And to illustrate, imagine an employee who only works hard when the manager is watching. But when the boss is away, they slack off. So Paul says, this kind of work doesn't honor Christ. Amen? Yung ganitong klase ng pagtatrabaho, hindi nakapagbibigay lugod sa Panginoon. So ano ang application nito? Bilang mga Kristiyano, whether you are cleaning floors or leading meetings or serves in any industry, serve as if Jesus is your supervisor. Nagtatrabaho ka ngayon, kapatid, gawin mo para sa Panginoon. Kung ikay pastor, wala ka naman time clock. Ikay pastor, wala ka namang oras na kumokontrol sa iyo. O walang supervisor na nagbabantay sa iyo. O manager na nagbabantay sa iyo. No, napakalaki ng oras mo, pastor. 24/7 kang pastor. Kailan ka ba gumaganap ng trabaho mo? Kapag 2 oras lang pag araw ng linggo? Tapos ikakatwiran mo. Ang hirap kasi magawa ng sermon. Kaya ang paggagawa ng sermon, dapat Monday pa lang nagpe-prepare ka na ipipreach mo sa Sunday. Huwag naman tayong maglokohan mga pastor. Minsan ginagawa na lang natin katwiran yung hirap ng paggawa ng sermon para i-justify yung ating mahabang oras. Nakakapag-Netflix ka pa nga Nakaka-chismis ka pa nga sa iba kung ano-ano nga ginagawa mo Nakita ko nga yung mga pastor, panay jogging lang at bisikleta Pinopost pa sa Facebook Tapos sasabihin nyo, walang oras? Ang tanong ito, be honest, are we really working for the Lord? Or nagsisipag-sipagan lang tayo kapag may nakatingin sa atin? Sipag-sipagan lang tayo kapag binabantayan tayo. Huwag ganon. So don't just work for a paycheck. Work to glorify God. Amen? Tandaan ninyo, kung nagtatrabaho kayo dahil lang sa sweldo, nako, maraming mga paghihimutok ang mararanasan nyo. Dahil una, yung sweldo mo, mas may malaki ang sweldo kaysa sa'yo. At pag nakita mo yung iba, na mas malaki ang sweldo kaysa sa'yo, nagtatamad-tamaran ang mangyayari, magrereklamo ka, malulungkot ka. Sila, laki-laki ng sweldo, ganun lang ginagawa nila, magkukumpara ka. Pero if you are not looking just for the paycheck, and you are working to glorify God, makukontento ka, kapatid. Magiging masaya ka sa paglilingkod. Kasi hindi mo naman ginagawa yung trabaho mo para lang sa sweldo at hindi mo naman ginagawa yung trabaho mo para lang mapansin, kundi ginagawa mo yan para sa Panginoon. There will be a sense of fulfillment and a sense of contentment. Amen? At the end of the day, ang palakpak naman na ating hinihintay ay hindi ang palakpak ng tao, kung hindi ang approval ng Diyos na magsasabing, well done, my good and faithful servant. Amen? Pangalawa, ang hamon, wholehearted service with goodwill. Kung yung una ang sabi, we need to be faithful in obedience as unto Christ. Yung pangalawa, wholehearted service with goodwill. Anong sabi ng verse 6? Not by way of eye service as people pleasers, but as bond servants of Christ,
doing the will of God from the heart. Ayan. So napakaganda niyan. Ano po? Ano po ang sabi diyan ni Pablo? Ang paliwanag, wag maging eye service. Ano ba yung eye service? Only working hard when being watched. Wag din daw maging people pleasers, working only to gain human approval. Ano pong sabi niya na dapat gawin? Instead, Paul urges them to work as servants of Christ, meaning to align our labor with God's will and doing it from the heart. Hindi kailangan na maraming paliwanag dyan eh. Hindi yan rocket science na kailangan nating busisiin para matuklasan kung anong kahulugan. Ang sabi, huwag tayo magtrabaho bilang people pleasers. Nagagawin mo lang yan kasi nga may nagbabantay, ang sipag-sipag kasi may nanonood. Kahit wala, ganun dapat ang ating paglilingkod. Amen? And then verse 7, ang sabi ni Paul, rendering service with a good will as to the Lord and not man. Rendering service with a good will. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung tinatawag na mindset shift. Gawin natin ang ating trabaho with good attitude. Na ginagawa natin ito for the Lord and not merely for men. Tandaan ninyo, kapag ginagawa mo ang trabaho mo para sa Panginoon, ayaw mo nang malilate. Bakit? Si Lord ang supervisor mo eh. Si Lord ang manager mo. Siya ang boss mo. Hindi po ba? At magtatrabaho ka ng magandang trabaho. Hindi po sinasabing lagi kang magmadali, pagurin mo ang gusto katawan mo. Hindi naman. Kundi gawin mo ang trabaho mo ng masaya. Gawin mo ang trabaho mo with an attitude of goodness and proper character. Na ginagawa mo ito para sa Panginoon at hindi lang para sa tao. Ang tanong, kapag ginagawa mo ba ang trabaho mo para sa Panginoon, makikriticize ka pa? Yes! Ang mundo naman, kahit ano ginagawa mo, may masasabi hindi ba? Kahit na anong pagtatrabaho gawin mo, may sinasabi ang mundo. Pero eto, tandaan mo kapatid, kapag ginagawa mo ang trabaho mo para sa Panginoon, hayaan mo magsalita ang mundo. They can criticize you for doing the will of the Lord. But then at the end of the day, payapa ang puso mo dahil ginagawa mo naman yon para sa Panginoon at hindi para ma-please ang tao. Madalas maririnig nyo yung termino na sip-sip. Lalo na sa mga kasamahan ninyong tamad. Yung mga kasamahan ninyong nagtatrabaho lang para sa sweldo. Yung mga kasamahan nyo sa trabaho na nagbabantay lagi ng oras. Yung mga kasama sa trabahong laging gusto'y makaisa sa kumpanya. Makakarinig kayo ng mga katagang, uy, hindi naman ikaw may-ari. Uy, ano ka ba? Ikaw ba may-ari ng kumpanyang ito? Ayaw ka nang tumigil? Magpahinga ka naman. Pero if you are doing your work for the Lord, marinig mo man ang ganong mga pangangantyaw, tanggapin mo ito kasi may mga tao talaga na hindi katulad mo. Na sila'y nagtatrabaho lang dahil sa sweldo at para sa pakitang tao. Di ba napapansin mo pag may supervisor, hindi rin sila magkanda ugaga sa kunwari pagmamadali, sa kunwari pagiging mabilis. Tandaan mo, kung ginagawa mo at normal sa iyo ang pagtatrabaho, hindi mo kailangang magmasid kung may matang nakatingin. Hindi mo kailangang magmasid kung nandyan ang supervisor o hindi. And take note, hindi mo rin kailangang magpaliwanag kung kailangan kang magpahinga paminsan-minsan. Dahil yung supervisor mo, pag nakita kang walang ginagawa, maiintindihan nila at malalaman nilang hindi ikaw ang uri ng tao na nagnanakaw ng oras. And they will understand yung paminsan-minsang pagtigil mo, pagpapahinga mo, dahil alam nila na hindi ka naman kailangang bantayan. Amen mga kapatid. I hope na paalalahanan tayo. So this challenges every Christian to view their work, even the most menial task, as worship and service to God. Your work is your worship and service to God. Huwag niyo ipagkamali
na merong secular at sacred when it comes to doing worship, when it comes to doing service to the Lord. Kung ikaw ay nasa harapan ng computer, that can be a place of worship. If you are washing dishes, that can be a place of worship. If you are doing even the most menial job or menial task, pwede ito na worship and service to the Lord. Amen? And to illustrate, kilala nyo naman si Joseph, right? Sa bahay ni Potiphar, sa verse 39. Though he was a slave, he served with excellence and integrity. Sa bahay ni Potiphar, ginampanan ni Jose ang pinaka mahusay na paglilingkod. Kahit na nga dumating dun sa punto na pwede niyang pagsamantalahan ang asawa ni Potiphar. Imagine ninyo kung magiging lover siya ng asawa ni Potiphar. Yung iba titingnan ito as privilege. Ang sarap. No? Pag wala si Potiphar, ako na ang bossing. But Joseph is not working only for Potiphar. He was working for the Lord. And because he is working for the Lord, he knows that God was with him, so he honored his work. And by honoring his work, he is honoring his master. Amen, mga kapatid? So, bilang application, do your job joyfully. Kung ano man ang ginagawa mo, maging masaya ka dyan. Kung paglilinis man lang yan, pagwawalis ng kalsada, pagdampot ng basura, o kung anumang trabaho yan, tandaan, maging masaya. Even when it is hard, or even when it is thankless. Tanong, would I do this task differently if Jesus himself asked me to do it? Gagawin ko ba ang trabaho na ginagawa ko ngayon? O gagawin kong kakaiba kung alam ko na si Jesus ang nag-utos nito na gawin ko? Amen? Pangatlo, sa verse 8, makikita natin yung assurance of God's reward. Ayan, most of the Pentecostal dito nakatingin sa reward. No? Pero ano po ang sabi ng verse 8? Knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. Now, if we're going back to the story of Joseph, alam natin nangyari dun Ang nangyari sa istorya ni Joseph, tapat siyang naglilingkod, sinusunod niya ang kanyang Panginoon, at bilang paggalang sa kanyang Panginoon, di nga niya hinipo yung asawa nito na gustong mag-take advantage sa kanya. Pero sa kabila nun, ano naging resulta? Hindi rin ito nagresulta ng maganda. Instead of receiving good rewards from his master, ipinakulong siya nito dahil, naniwala ang kanyang master sa kwento at sa kasinungalingan sa halip na sa katotohanan. Pero pinanghawakan pa rin natin yung katotohanan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya, ang Diyos ay kasama ni Joseph, hindi pa rin nagbago si Joseph ng kanyang attitude. Pwede niyang isipin, naging tapat ako minsan. Sinunod ko ang lahat ng gusto. Tapos ganito pa rin ang kinalabasan ko. Mula ngayon, hindi na ako magiging masunurin. Ganun ba ang kanyang resolve? Ganun ba ang kanyang resolution? Hindi. Nakita po natin sa buhay ni Jose na sa kabila nung nangyari sa kanya pagdating sa bilangguan, kinagustuhan pa rin siya ng mga jail guards, kinagustuhan pa rin siya ng mga namumuno sa bilangguan. Naging tapat pa rin si Jose sa kabila ng kanyang dating karanasan. Kaya ang paliwanag dito, mga kapatid, whether slave or free, our reward is from Christ, not ultimately from men. Amen? So, encouragement to know that God sees and rewards all faithful work regardless of social status. Sabi nga ng Bible,
there is no partiality with God. He rewards faithfulness, not positions. Amen? So, to illustrate, bilang illustration, think of someone in a low-paying job who still gives their best. Though they may not receive much earthly recognition, tandaan, God will reward their faithfulness eternally. Gaya nangyari kay Jose, hindi niya natanggap kay Potiphar yung bunga ng kanyang pagiging tapat. Pero sa dulo, binigyan siya ng Diyos ng eternal reward. Actually, itinaas nga siya sa posisyon na hindi niya inaakala na pwedeng mangyari sa kanya. Amen? So, in application, do not get discouraged when no one appreciates your work. Christ see it all. Ilang taon ka na sa kumpanya, kapatid? Ilang taon ka na naglilingkod diyan sa kumpanyang yan? Ilang taon ka na nagtatrabaho? Maaaring hanggang ngayon, di malang na-appreciate, di po ba? Pero huwag kang mag-alala, kapatid, nakikita ng Panginoon yan. No? Kung kayo naglilingkod, hindi man lang kayo ma-thank youhan, wala man lang appreciation, no? Gawin nyo para sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang lahat. So, keep your eyes on eternal reward, not temporary applause. Amen? So, pang-apat, masters must lead with justice and humility. This is now for the employers, for the masters. Sabi dyan, masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their masters and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. Anong paliwanag nito? Yung masters na binabanggit dito, sila yung mga employers or leaders. Masters are called to treat those under them with respect, fairness, and without abuse. Bilang mga may-ari ng kumpanya, bilang mga employer, kilalanin ninyo bilang pribilehiyong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang posisyon na meron kayo. Pero tandaan ninyo, ipagsusulit natin sa Diyos ang lahat. Kung nandyan ka man sa posisyon na yan, itreat nyo yung mga under you with respect, with fairness, and without abuse. Paul reminds them that they too have a master. Sino ang master nila? Si Jesus. And Jesus, He is impartial. So authority in the workplace is stewardship, not superiority. Tandaan, kahit ikaw ang CEO o COO o ikaw na ang pinaka-the best, pinaka-mataas ang posisyon, tandaan mo, pinagkatiwalaan ka lang ng Diyos ng posisyon na yan. Anytime, pwede nga niyang bawiin yan eh. Pwede ka niyang tanggalin sa posisyon na yan. At wala tayong pwedeng ipagmalaki. So, do the same to them, ang sabi. Ano ibig sabihin nun? Kung nangangailangan tayo ng pagsunod, dahil ang mga lingkod ay dapat sumunod, yung mga nagpapatupad naman ay dapat maging masunurin din sa kanilang Panginoon. Masters should treat their servants with respect and with sincerity, just as the servants served or were served with sincerity. Amen? Anong dapat daw? Huwag daw laging nananakot, tatanggalin kita, i-demote kita, o kung ano-ano pang pananakot. Paul warns against abuse of authority. So both the servants and the masters are under the authority of the same Lord in heaven. Amen? Parehong mananagot sa Panginoon pagdating ng araw. Dahil ang Diyos, hindi siya, wala siyang partiality. God shows no favoritism. He will judge all justly. Amen? To illustrate, si Boaz in the book of Ruth, wealthy landowner. He treated his worker with kindness and provided for Ruth with generosity. Bakit? Kasi may takot siya sa Panginoon.
Kaya yung mga mayayaman, pag nagkaroon ng takot sa Panginoon, maganda eh. Kapag yung mga may-ari ng kumpanya natakot sa Panginoon, they will treat their workers fairly at lalong pagpapalain ng Panginoon. Amen? So in application for today, though modern believers are not in a slave master context, this verse speaks profoundly to one, employees. Work with sincerity, excellence, and reverence for God. Employers, treat workers with dignity, fairness, and a sense of stewardship before God. And all believers, whatever your role, serve with the mindset that you are ultimately working for Christ. Yun ang mensahe ng ating pinag-aaralang mga talata. At si Pablo rin ang sumulat ng Colosas 3, 23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. You are serving the Lord Christ. Amen? So to conclude our sermon for today, whether you are under authority or in authority, this passage teaches us that all of life is to be lived as service to Christ. Amen? So our workplace, our job, our mission fields, and our work is worship when done unto the Lord. Kahit naghuhugas ka ng pinggan, worship yan. Kahit nagkukumpuni, nagwe-welding, nagtutornilyo, kung anuman ang iyong ginagawa, worship yan. When it is done unto the Lord. Amen? Now here are some reflection questions. 1. Do I serve or work with sincerity and integrity even when no one is watching? Is my attitude in service marked by goodwill and joy? Do I seek approval from man or reward from God? And the last, if I am in leadership, do I lead with fairness and humility, knowing I too am under Christ? Amen? Tumungo po tayo at manalangin. Panginoon naming Diyos, aming makapangyarihang Ama, teach us to honor you in all our work. Whether we are under authority or in authority, help us, O Lord, to serve with sincerity, goodwill, and faithfulness. Keep us from pride, keep us from laziness, and keep us from partiality. May our lives glorify Christ in all we do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang araw po ng Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.